Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Ngayon araw, mga lahat ng mga kapatiran na naligtas sa pangitan ng dugo ni Kristo ay nakatipon upang purihin ang Panginoon at upang makinig ng salita ng Diyos. Kaya po, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong Espiritu Santo upang maunawan ang inyong kalooban at upang tuparin ang inyong kalooban sa aming buhay. Sa katapusan ng panahon, kami po ay mabubuhay, kaya gabayan niyo po kami tuloy-tuloy po upang umiwas sa mga tukso ni Satanas, mga makamundong makasanibutang bagay na puspos ng kasamaan sa katapusan ng mundo, tapos upang ipangaral ng Ebanghelyo ng mas maigi para iligtas ang mga kaluluwa mula sa walang hanggang parusa sa pangitan ng konting nalalabing panahon hanggang sa inyong ikalawang pagbabalik. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, ngayon magsisimula tayo ng pag-aaral ng Biblia. Ikalawang Samuel, chapter 11 po. Verse 1 hanggang 3. Okay. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Taksibor ng taon, ang panahon ng mga hari lumalabas upang makipaklaban. Sinugo ni David si Joab, ang kanyang mga lingkod, ang kasama niya, ang buong Israel. Kanilang sinalanta ng mga Amonita, kinukop ang Rapa. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Isang tapit hapon nang si David ay bumangon sa kanyang higaan, naklalakad sa bubungan na bahay ng hari. Nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo, ang babae nagpakaganda. Naksugo si David ang nagtanong tungkol sa babae. Sinabi niya isa, hindi ba ito na Batseba na anak ni Eliam, ang asawa ni Urias na Heteo? Kaya si David ay nakpadala ng mga sugo, kinuha siya. Ang babae pumaroon sa kanya, siya ay kanyang sinipinggan. Siya ay katapos pa lamang naklinis mula sa kanyang karumihan. Pagkatapos siya ay bumalik sa kanyang bahay. Okay. Si David naman po ay gaya ng alam po ninyo, si David ay isa sa mga mabuting hari ng Israel. Si David po ay mabuting Kristiyano. Kaya sa tingin nyo, sino pang mas mabuting Kristiyano? Tayo po o si David? Tayo po si David. David po ay mas mabuting Kristiyano kaysa atin. Tama po? Tama ba? Pero yung ginawa niya ay grabe na po, ano? Ang ginawa niya ay grabe. Nagkaroon siya ng relasyon sa mga ibang babae. Tapos siya pala ay asawa ng ibang lalaki pa. And tapos para takpan yung kasalanan niya, dahil sa pangitan ng position niya, pinatay niya ang kanyang asawa, si Urias. Tama po? Alam niyo po ba yung storya? Alam niyo po? Ano pang pangalan ng babae ito? Batseba? Tama po?
Tapos, anong pangalan ng asawa ni Bathsheba? Urias po. Sino ang pinapatay ni David? Si Urias. Sa pangitan ng kanyang mga plano. Para takpan yung kasalanan niya. Tama po? Kaya, bakit po ito nangyari kay David? Si David naman ay isang mabuting hari, mabuting Kristiyano naman. Bakit po ito nangyari? Ano pang dahilan? Kaya po, so meron pong lesson siguro na inilagay ng Diyos para sa atin. Tama po ba? So syempre, para kay David, ito pa ay nahihiyang bagay, no? Kasi ginawa niya ito ng lihim. Yung mga tao na nakaalam ng kung ano ang ginawa niya ay konti lang po, konti lang. Yung mga kamanggagawa niya, Joab, yung mga general ng mga sundalo, si Joab, mga ilan lang nakaalam. Pero binuksan ng Diyos ito lahat para malaman ng lahat ng tao para iwasan nila ang mga ganitong bagay. Tapos inilagay pa ito sa Bible. Kaya po yung ginawa ni David ng lihim, alam ng lahat ng tao sa mundong ito ngayon. Kaya darating ang Panginoon Jesus, hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya bubuksan ng Diyos ang lahat ng kasalanan nila doon sa Revelation. Parang ipapakita daw ng Diyos ang lahat ng kasalanan nila sa malaking screen. Tapos hahatulan ng Diyos ang makasalanan ito ayon sa kanilang ginawa. Yun po ang mangyari sa hukuman ng Diyos. Mabuti dahil ligtas na po tayo, hindi tayo papasok sa ganitong hukuman. Kung ligtas na po tayo, sasali ba tayo sa hukuman ng Diyos? Hindi po. Pero mayroong hukuman ni Kristo. Hukuman ni Kristo naman para sa ating gantimpala. Kaya sasabihin ng Diyos tungkol sa yung resulta lang ng ating buhay, Kristiyano. Maganda ba yung resulta ng ating buhay, Kristiyano, o hindi? Hindi sasabihin ng Diyos mga detalyadong kasalanan ba na nagawa natin kasi tinubos na tayo. Okay? Kaya po yung isa pang malaking biyaya. Pero, basta may hukuman ni Kristo. Kaya po, kahit si David ay malakas na yung sundalo ng Diyos na pumapatay sa higanteng tao, si Goliath, tama po? Yung taas ni Goliath parang nakaabot dito. Doon sa ito pinakamatas na yung ceiling po. Laki. Pero sa pangitan ng pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos, pinatay niya ang higanteng tao, Goliath. Kaya siya pa ay naging tatyak na yung sundalo ng Diyos sa Israel. Siya pa ay naging hari na. Ngayon, meron pong giyera pa ulit. Sabi dito, sa taksibor ng taon, ang panahon ng mga may-hari lumalabas upang makipaglaban. Sinugo ni David si Joab, ang kanyang mga lingkod na kasama niya. Si Joab, mahusay siya sa giyera. Kaya kung meron pong giyera, syempre, yung hari ng Israel dapat sumali sa giyera. Pero ngunit si David, sabi ng Biblia, ngunit si David nanatili sa Jerusalem. So medyo kakaibang bagay na ito. Hindi po ito ginawa ni David noon. Bakit ganito ang nangyari? Inisip niya, kahit wala ko doon, kaya nilang ayusin lahat.
Si Joab, marunong naman, mahusay siya. So halos tapos na yung giyera. Sino ang natatagumpay? Israel po. Israel ang natatagumpay. Gaya ng alam po ninyo, ngayon, Israel, ang lakas na Israel, no? Tama po ngayon? Binubumba niya ng eksakto lahat. Kaya kung meron pong lumaban sa kanya, bubumbay nila kaagad ng eksakto. Oh. Kaya sa panahon din, talagang magkapangyarihan ang sandata ng Israel dahil ang Diyos ay nakikilo sa kanila upang lumaban sa mga iba't ibang bansa na naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po, iniisip ni David, kaya hindi ako sumali doon. Okay ra. Okay ra. Pero hindi po ito kalooban ng Diyos. Tama po ba? Anong ibig sabihin po ito? Parang humihiwalay siya sa salita ng Diyos. Humihiwalay siya sa utos ng Diyos. Kaya pagdating sa ating buhay Kristiyano, yung itsura ng pamuwa ni David, success na, magtatagumpay na. Yung resulta ng giyera, maganda. Kung ganon, dapat tuloy-tuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon ng mas maigi na may pagpapasalamat sa Diyos. Pero sa halip, siya po ay naging tamat o siya po ay naging mayabang. Parang ganon po. Yung nakikitang resulta, importante po. Pero ang mas importante yung ating puso, isip, yung ating motibo para sa ating buhay. No? Kung hindi, magkaroon tayo ng problema. Kaya ni David, yung pang lesson siguro po na talatang ito. Kaya, sabi dito, kanilang sinalanta ang mga Amonita, kinukop ang Raba. Ibig sabihin, halos isinakop niya yung lahat ng bansa sa palibot niya. Isinakop niya lahat. Kasi ibig sabihin, yung resulta ng yung giyera ito, talagang napakaganda. Malapit sa 100% pagtatagumpay. Pero may nangyari po sa puso ni David. Sa pangitan ng salitang ito, ngunit si David nanatili sa Jerusalem, nakikita natin yung mga pangyayari sa kanyang puso ni David na hindi maganda. Okay? Hindi po maganda. Kaya naging tamas siya, naging mayabang siya. Una siguro naging mayabang siya, no? Dahil sa yung mga nakikitang mga magagandang resulta. Kung meron pong mga magandang nangyari sa kanila, ito pa ay dahil sa biyaya ng Diyos naman, sa halip kung itunuturing nila na sila pa ay mabuti o matuwid, tapos bilang resulta ito, kung magkaroon siya ng magandang resulta, syempre, ito pa ay pasimula ng pagkaroon ng palalong diwa. Mayabang po, mayabang. Palalong diwa. Kaya yung mga taong hindi ligtas kadalasan, mayabang po sila kasi wala pa po silang relasyon sa Diyos. Mayabang po. Tapos kay ligtas na po tayo, kung hindi po tayo mangingat sa ating buhay Kristiyano, naging mayabang po tayo. Unti-unti lumalayo sa salita ng Diyos. Unti-unti. Dahil sa mga nakikitang bagay, no? Unti-unti lumalayo sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi, bakit si David hindi sumalis sa giyera na ito? No? Kasi yung pang-utos ng Diyos naman, utos ng Diyos, obligado na ito. Ito pang responsibilidad ng isang hari. Kaya po, inuna nila yung mga material na bagay,
inuna nila yung mga nakikitang bagay. Kaya po, yung mga nakikitang resulta ay maganda kaya, hindi na kailangan ang Diyos. Hindi na kailangan ang salita ng Diyos. Kaya naging mahina po siya sa pagpalapit sa salita ng Diyos. Kaya unti-unti nawawala yung salita ng Diyos sa kanyang puso na dating hinahawakan niya ng mabuti. Kaya po, last time magkaroon tayo ng Bible Reading Challenge. So pagbabasa ng Bible ay importante po, pagbabasa ng Bible. Kasi nakinig tayo ng salita ng Diyos, hindi kaya natin tandaan lahat. Ano po? Tama po ba? Kaya kailangan notes taking, kailangan Bible. Doon na lang tayo, mo underline o kahit check po para tandaan natin ang kanyang kalooban. Kung hindi, unti-unti nawawala yung kalooban ng Diyos, yung salita ng Diyos sa ating puso, isip. Ano lang natitira kung ganon? Ano lang po natitira? Laman lang. Laman lang po ay natitira. Kaya mukha siyang hari ng bansang Israel, pero hindi na totoong hari ng Israel, kasi yung natitira niya ay laman lang. Kaya hindi siya sumali sa giyera para sa Panginoon. Yung ginawa niya ay tulog. Kahit hapon na, isang dapit hapon, bumangon siya, no? Sa kanyang higaan, naklalakad sa buungan ng bahay ng hari. Hindi siya nakigilty pa, no? Kasi yung lahat ng mga manggagawa ng Diyos nasa gira na naman, hindi siya nakigilty pa. Nang bumangon siya, tulog na ako. Pasensya na po, Panginoon. Anong nangyari ngayon sa gira? Kahit saan, ganun sana. Ito pa ang nangyari sa kanya. Hindi din. Lakad-lakad. No? Tapos nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo, kaya nakasala na siya. Kasi yung natitira sa kanyang puso ay, ano lang natitira? Laman lang. Wala pong salita ng Diyos sa kanyang puso, isip. So kung ganito po, anong ginagawa ng laman? Kabutihan o kasalanan? Yung ginawa ng laman, palaging kasalanan po. Kaya kaisipan ng laman, hindi napapasakop sa Diyos. Yung pang sinabi ng Bible. Kaya, isa pang lesson naman po, meron po tayong laman. Ano po? Paano natin i-control yung ating laman? Sa pangitan ng ating sariling kalakasan? Hindi po. Sa pangitan ng salita ng Diyos. No? Kaya wala nang ibang paraan. Kahit kahapon, kahit last week, ang ganda na yung buhay Kristiyano, pero ngayon week, medyo hindi po tayo nakpasa ng Bible, manalangin sa Diyos, naging mahihina po tayo. Tama po? So, yun pa ang lesson mula sa ating physical na buhay din po. Sa ating physical na buhay, meron po tayong lesson. Kung hindi tayo kumain ng isang araw ng maayos, kasunod na araw, anong nangyari po? Nagkaroon tayo ng sakit. Tama po ba? Nagugutom tayo, nagkaroon tayo ng sakit na. No? So, babaksak ang immune system kaagad. Tama po? So, yung pang lesson para sa atin, spiritually, ganun din po tayo dahil meron po tayong laman. No? Naintindihan po? Dahil meron po tayong laman. Kaya, una, naging mayabang siya. Ayos na lahat, tapos na ito. Madali lang lahat, madali lang. Yung sundalo nila, marunong. So, lahat, ayos na. So, kayang itong gawin. Kayo walang tulong ng Diyos, kayang itong gawin. Parang ganito ang isip niya. Siyempre, yung ganitong isip, galing kay Satanas. Ilagay niya Satanas, ganitong isip. David, ikaw mabuti, David. Ikaw malakas, David. Pahinga ka na. Okay lang, kayang-kaya naman yan. Parang ganon. Kaya unti-unti, hindi siya nagbasa ng Biblia. Unti-unti, hindi siya manalangin sa Diyos. Ngayon, hindi na sumali siya
hindi na siya sumali sa giyera na ito. Kaya this week, meron po tayong giyera, Bible seminar po. Ano? Tama po, ito, giyera po ito. No? Mangingat tayo sa ating sarili. Kaya ito po ay, sino ang nakakaalam? Ito pang huling Bible seminar. Kung darating po siya sa next month, kung darating po si Jesus next month, ito pang huling Bible seminar. Tama po ba? Gaya na alam po natin, ngayon medyo iba na po talaga. Nakaroon kami ng pastor's retreat, minister's retreat. Yung usapan natin din, talagang malapit na. May Bible seminar kayo pa ulit-ulit para hindi darating ang Panginoon ng madali. Kung naging tamat tayo, ano po? Ay, tamat po sila. Tapusin natin ang kasaysayan. Kukunin na lang lahat. Tamat pa rin ng mga ligtas. So, ligtas din mga naging tamat. Bakit kailangan tuloy-tuloy ang kasaysayan ng ito? Naging tamat naman sila sa kahit Bible seminar. Kunin natin muna lahat. Sana hindi po ito nangyari daw. Kaya sabi ng senior pastor galing sa Korea, magsikap ka na sa Bible seminar, evangelism. Para hindi darating ang Panginoon na madali. Kasi kung nakikita ng Diyos yung ating sigasig para sa Bible seminar, evangelism, siguro, sige, hintay ko na lang konti, titingnan ko. Siguro may maliligtas sa pangitan ng Philippine Life for Mission, sa pangitan ng Cebu Church. Kaya hintay na lang ako konti. Tama po? Dahil dito, mas maraming kaluluwa maliligtas. Tama po ba? Tama po? Kung tayo mismo naging tamat na, ay, walang pag-asa, tapusin natin ito. Tatapusin ng Diyos talaga, kaagad. Kaya po, ngayon, meron namang giyera na. Israel tsaka Iran, may giyera na po. Ito, Ezekiel chapter 38, giyera na. Russia tsaka Ukraine, malapit na po. No? Kung next year, kung may giyera na Russia, Israel, ayun lang po ang huling giyera na naman. Tama po? Yung kasunod na giyera, huling giyera, yun lang natitira. Tama po ba? Kung ang Russia i-attack sa Israel, yung pang huling giyera na naman. Walang natitira na step. Yun ang huling giyera. Darating ang huling giyera o hindi? Next year. Siyempre hindi po. 7 years kasi may gap. Kaya ibig sabihin, ano pang nauna? Rapture lang naman po. Next year, rapture na o hindi? This year, rapture na o hindi? Marang ganito ang sitwasyon. Kung ganon, dapat tuparin natin ang kalooban ng Diyos ng maigi. Dapat masigasig tayo sa lahat ng gaawin para sa Panginoon. Tama po? Tama po? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya paminsan-minsan sa Israel, meron pong giyera. Hindi sila palaging nanalo sa giyera. Paminsan natalo sila sa giyera. Ano po? Dahil sa kasalanan. Doon sa Joshua, so nang pumasok sila sa lupaing Kanaan, magkaroon sila ng maraming giyera sa lupaing Kanaan. Sa unang giyera, lunsong ng Jericho. Winasak ng Diyos ang lunsong ng Jericho. Pero sa kasunod na naman, pero natalo sila sa giyera, lumaban sa Ai. Bakit po? Dahil sa kasalanan na nagawa ng isang tao sa loob ng Jerusalem. Kaya po yung pasimula ng pagkakamali ni David, hindi natin alam kung saan siya talaga Pero ito pang resulta, hindi siya sumali sa giyera, manatili sa Jerusalem. Pero unti-unti, tinatanggap niya yung kasalanan, kaisipan ng laman, unti-unti. Okay lang si David, kaya hindi kayo manalangin sa Diyos. Okay lang ito. Okay lang si David, bukas na lang. Abala na kayo. Bakit kailangan pagbasa ng Bible pa ulit-ulit? Ngayon, pahinga na lang. Alam nyo naman lahat. Matalino kayo. Unti-unti. Enjoy ka na. Ang ganda na yung kaharian nyo. Ang ganda na yung palasyo nyo. Mag-enjoy ka na.
Magbakasyon ka na. Unti-unti nawala. Kaya po, anong nangyari po? Ito pa ang nangyari. Gumagawa siya ng malaking kasalanan na. Kaya po, maraming mga iba't ibang gaawin pumasok sa kanila kay puso ni David. Dati yung inuna nila ang Diyos. Dati inuna nila ang fellowship. Dati inuna nila yung panalangin sa Panginoon. Dati inuna nila yung gawa ng Panginoon. Pero pumapasok yung mga iba't ibang bagay. Ayusin natin yung palasyo dito para naging mas maganda. Ano ba? Ito po. So, unti-unti nawala yung oras para sa Panginoon. Unti-unti nawala yung puso para sa Panginoon. Kaya po yung Words of God Fellowship Prayer ay ito importante po talaga para sa atin. Kaya kung pumasok na yung ganitong isip, ito po ay palalong diwa, mayabang puso po. Sabi ng Biblia, madali tayong natitisod, matutumba. Kaya po, Kaikan chapter 16, verse 18, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagpamataas ay nauna sa kapahamakan, ang palalong diwa nauna sa pagkabuhay. Sa ibang version, sa Bisaya po, 3-1, sa pagkagaruboso, magauna sa pagkalaklak, mapahitas ang spirito, nagauna sa pagkahulok. Pagkahulok sa kasalanan. Pagkahulok sa sala. Ang kabayaran ng humahantong sa kapahamakan, ang mamataas ay babaksak. Kaya po, ano po ang ibig sabihin ng pagpamataas? Kung hindi tayo nagtitiwala sa Biblia, kung hindi tayo lumalapis sa Biblia, ibig sabihin ito po ay palalong diwa. Okay? Ito pa ay palalong diwa. Okay po? Kaya meron pong mga nanay sa labas po. Bakit ano po? Makinig tayo. Okay po. Kaya, ang pagmamataas, nauna sa kapahanapan. Ano po yun? Kung hindi po tayo seryoso sa salita ng Diyos, ibig sabihin mayabang na tayo. Kung hindi tayo seryoso sa panalangin sa Diyos, ibig sabihin mayabang na tayo. Kaya yung pang nangyari kay David. Kaya kung hindi tayo seryoso sa salita ng Diyos, ibig sabihin, yung puso natin lumayo sa Panginoon. Kaya pansamantala, mukha siyang mabuting Kristiyano, si David. Masipag siya sa gaawin sa palasyo ng Diyos, palagi siyang pupunta sa templo ng Diyos. Pero unti-unti sa kanyang buhay, nawala po yung panalangin. Unti-unti sa kanyang buhay, nawala na po yung salita ng Diyos. Kaya po, sa bandang huli, ito po ang nangyari. Sa panlabas na nyo, mukha siyang okay, pero sa panloob niya, may problema talaga. Kaya po, ito pang utos ng Diyos para sa mga hari po. Deuteronomy chapter 17, verse 18. Okay.
Basahin po natin ng sabay-sabay sa Bisaya, Deuteronomy chapter 17, verse 18. 3 to 1. Ug mahatabo nga kung nagalingkod siya sa trono sa iyang gingharian, nga magkasulat siya alang kaniya, ug sa usa ka hulat niini nga kasugoan sa basahon. Gikan sa nahitung-anan sa atubangan sa mga sa serodote nga libihanon. Kapag siya'y umupo sa trono ng Diyos, susulatin ang isang sipi ng kasuotang ito sa isang aklat. Magasulat siya alang kanya o usa ka hulat ni ini nga kasugoan sa basahon. Anong ibig sabihin po ito? Kasi dati, wala pong ganitong Bible. Dati po yung sulat nila nasa papyrus. Mga ganyan. Malaki yun. Parang isang malaking roll. Para sa hari na ito, kailangan i-copy ng lahat ng salita. Magkaroon siya ng kanyang sariling copy na. Copy po. Magkaroon siya ng kanyang sariling copy. Ngayon naman, madali po ito. Maraming copy po sa bookstore. Kaya dapat meron po siyang kanyang sariling copy para pagbabasa ng Bible araw-araw sa kanyang kwarto. Pero nasa kwarto ang copy naman ito, kung hindi siya nakbasa ng Biblia, siyempre, paano siya maglilingkod sa Panginoon? Kaya ito pa ay kailangan para sa atin din po. Dapat meron po tayong ating sariling Bible. Tapos, dapat ingatan natin ang Bible, yung salita ng Diyos sa Bible, sa ating puso. Mga awik, 119. Ay, mo niya. Okay. Verse 11. Uh, 9 to 11. Dito po, paano panatiling dalisay ang kabataan ng kanilang daan sa pangitan ng pangingan nito ayon sa inyong salita. Kaya yung hari po, meron silang kanilang Bible, tapos mangingat sila sa sinabi ng Bible. Okay? Kaya po, wala nang ibang paraan para sa ating buhay Kristiyano. Kaya, gaya ng sina-announce natin, paulit-ulit po, meron po tayong Bible sa bookstore. So, kung wala pa kayong Bible, bili ka na lang po yung Bible. So, para sa yung buhay Christian, meron po tayong installment plan. No? Installment plan. Kaya mamaya, para sa Toledo din, kailangan Bible po na dalhin. Tama po ba? Toledo po, kailangan dalhin yung Bible. Tapos tablet po, na may Bible seminar. Bible po, dalawang Bible na kailangan po doon. Kaya sa bawat cell group team po, kung meron pong kapatiran na wala pang Bible, para sa inyong anak, para sa inyong asawa, bibili ka na po yung Bible para meron po silang kanyang sariling copy ng salita ng Diyos. Para magbasa kayo ng Bible. Kadalasan, meron silang Bible sa isa lang sa bahay, share daw. Dati pa doon sa Quezon City, share. Saan po yung Bible nyo? Doon po, sa kanya meron, sa kanya wala. Sa inyo, ito po, share po. Isang pamilya, isang Bible. Paminsan, dalawa lang, 10 sila. Pero isang Bible lang. Kanyang sariling Bible. Yung buhay Kristiyano ay individual. Individual po, no? Individual. Sa loob ng pamilya, isang tao ay marunong sa Bible. Ako naman, hindi. Kung gano'n, iba po yung gantimpala, no? Buhay Kristiyano ay individual. Gantimpala ay individual, no?
Kanyang-kanyang gantimpala po. Kahit yung kapatid ko, kahit yung asawa ko, mabuti ang buhay Kristiyano niya, kung ganon, meron po akong gantimpala dahil sa kanya, wala po. Kanyang-kanyang gantimpala po, kanyang-kanyang gantimpala. Kanyang-kanyang paglilingkod sa Diyos. Yung church naman, ito pa ay parang templo ng Diyos. Templo ng Diyos. Sa loob ng templo ng Diyos, kanyang-kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kanyang-kanyang gantimpala. No? Tama po ba? Naintindihan po? Kaya, yung pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng Biblia, yun ang trabaho ng pastor. Walang ganitong sinabi ng Bible, no? Lahat ng ligtas, sila pang hari, parang hari na. Kaya yun pa ang utos ng Diyos. Dapat meron kayong inyong sariling copy, magbasa kayo sa Biblia, maglilingkod kayo sa Panginoon ng mabuti. Kaya paanong panatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan? So, sa madaling talita, paano tayo unsay ipahinlo sa usa ka kabataon sa iyang dalan pinagisa pamakngon subay sa imong pulong. Kaya po dapat meron po tayong ating sariling oras para sa Panginoon, para sa pagbabasa ng Bible, pakikinig. Kaya kung hindi, paano tayo lumago spiritual? Paano natin iwasan yung kasalanan? Impossible na po ito. Kaya mga Kawikaan chapter 18 din po, verse 12. Bago ang pagkawasag ang puso ng tao, ay palalong muna, ngunit nauna sa karangalan ang pagpapagumpaba. Sa dili pa ang pagkalaklak, mapahitason ang kasing-kasing sa tao, ug sa dili pa ang kadunganan, magauna ang pagkamapanibuk ni ubsanon. Palalo muna. Bago ang pagkawasak. So magkaroon tayo, bago ang pagtating ng mga malaking problema, ano pang naina? Palalong diwa. Ano pang palalong diwa? Hindi sila mangingas sa salita ng Diyos. Hindi sila mangingas sa salita ng Diyos. Kaya meron pong isang tao na marunong sa driving. Marunong siya. Marunong. Pero kung hindi siya mangingas sa traffic rules, magkaroon siya ng aksidente o hindi? Magkaroon ba siya ng aksidente o hindi? Magkaroon siya ng aksidente kaagad kahit marunong siya sa driving. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya dapat mangingat tayo sa salita ng Diyos. Kung hindi, magkaroon tayo ng aksidente kaagad. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya, Kawikaan chapter 14 din po, verse 9. Kaya kung lumalayo sa salita ng Diyos, ano pang mangyari? Ito pang nangyari, hinahanap ng hangars ang handog para sa kasalanan. Ang mga buang mga tiwaw lamang sa halat tungo sa sala. Sa madaling version, ito po, hindi. Ito. Ito pala, siguro. Okay, wait lang po.
Sa Bisaya po, 3-1, daw wala lamay, bali sa mga buwang-buwang ang ilang mga sala. Apan ang mga buhaton, mangitak, kapay sa iloan. Daw wala lamay, bali sa mga buwang-buwang ang ilang mga sala. Sa ibang version, sa Tagalog, baliwala sa mga hangar ang makagawa ng kasalanan. Kaya dati, kung mangingat tayo sa salita ng Diyos, kahit mali na kasalanan, magkaroon tayo ng takot. Hindi pwede ito. Magkaroon tayo ng takot, kaagad. Pero kung nawala na po yung salita ng Diyos, baliwala na. Daw wala lamay, bali sa mga buang mga ilang mga sala. Kahit kung maliit na kasalanan, okay ra. Ano pang maliit na kasalanan? Wala pang gawa, sa isip lang, puso lang. Kahit may gawa, konti lang. Kahit may gawa na malihim lang. Hindi alam ng iba. Maliit na bagay, magkonti-konti lang. Okay ra ito, okay ra. Parang nawala po yung takot sa salita ng Diyos. Kaya yung pasimula naman, maliit na kasalanan, pero yung kasalanan, kung pumasok na, ito pa ay nagbubunga ng malaking kasalanan, nagbubunga ng malaking problema, kamatayan. Kaya nang mali pa, kailangan natin control yung ating kasalanan. Nang maliit pa, paano po? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay. Tapos prayer din po, importante, prayer. Prayer. Si David, maraming prayer dito po sa mga awik. Yung mga awik po, ito pa yung prayer niya. Prayer o papuri niya sa Panginoon. Pero unti-unti nawala po yung prayer niya kasi ayos naman lahat. Ayos na lahat. Dati marami siyang pagsubok, kaya maraming prayer. Ngayon, ayos na daw. Kaya hindi siya manalangin sa Diyos ng maigi. Kaya pumapasok naman yung kasalanan sa kanyang buhay. Kaya po, nagkaroon siya ng ganitong malaking kasalanan. Kaya mangingat tayo sa salita ng Diyos ng mas maigi. Okay po, sa prayer, tapos fellowship. Kasi, anong sinabi ni Satanas ngayon? Okay ra. Kaya wala kang pagbabasa ng Bible, okay naman. Kaya wala kang prayer, okay naman. Kaya wala kang fellowship na mayos, okay naman. Hindi po ito okay, no? 100% hindi po ito okay, lalong-lalo na sa mga ligtas. Mga ligtas, hindi ligtas, mukha silang okay, pero hindi po sila okay talaga kasi patungo sa impyerno na naman. Tayo naman ligtas na, kaya pupunta tayo sa langit kahit papano, pero magkaroon tayo ng malaking problema sa ating buhay Kristiyano. Kaya pasimula, maliit. Kaya nang maliit pa ito, kailangan natin ayusin. Kaya yung pagtitipon nito ay mahalaga dahil basta habang pagtitipon, makinig tayo ng salita ng Diyos, kaya magkaroon tayo ng takot pa ulit sa ating buhay, magkaroon tayo ng ingat sa ating buhay, kaya mahalaga po yung ganitong pagtitipon para naging mag-ingat tayo sa ating buhay Kristiyano. Tapos, kung pagtitipon lang, hindi sapat, araw-araw dapat manalangin tayo din po sa Panginoon. Okay? So, mga 50%, kung walang pagtitipon, na manalangin ako sa Panginoon ng mag-isa, magbabasa na ako ng Bible ng mag-isa, walang pagtitipon, syempre, mas imposible yung buhay Kristiyano. Pero kahit sa yung pundasyon, unang pundasyon ay, pagtitipon. Kung may pagtitipon, sa ibabaw ng pagtitipon, dapat ilagay natin yung pundasyon pa ulit para sa ating buhay Kristiyano. Ano po yun? Pagbabasa ng Bible, panalangin, individual. Individual po, no? So, hindi pwede tayong manalangin sa Diyos para sa halip ninyo, para sa inyong sarili. Tama po ba? Hindi pwede tayong magbabasa ng Bible para sa inyo, sa halip ninyo. So, kanyang-kanyang paglilingkod sa Panginoon sa ibabaw ng pagtitipon. Kaya yung kulang kay David, biglang
nawala na po yung kanyang prayer, kanyang paglilingkod sa Panginoon. Parang yung gawa niya lang natitira na konti-konti, pero yung puso niya parang malamig na. So, iwasan po natin ganito. So, meron po tayong gira na. Ngayon week, Bible seminar po, gira. Para dito, manalangin tayo sa Panginoon. Para dito, maingat tayo sa salita ng Diyos. Tapos, sasali tayo sa pagtitipon na ito, sa gira na ito. Hindi katulad ni David. David naman, nasa Jerusalem. Manatili siya sa Jerusalem. Kaya, lahat ng kapatiran, sama-sama tayo sa gira na ito, sa Bible seminar, para iligtas kay isang kaluluwa, kay dalawang kaluluwa. Siguro meron po kayong mga invitees po na ibinigay ng Diyos. So ito pa ay pinakamalaking kantimpala o mission para sa inyo. Okay. Kaya kung wala pa kayong invitee, makahanap tayo ng invitee. Kahit ngayon araw, kasi bukas pa yung Bible seminar, no? Tama po ba? Kaya para sama-sama tayo sa gira na ito upang iligtas ang mga kaluluwa. Kaya meron pala tayong laman. Yung kaisipan ng laman ay iba sa Bible. Roma chapter 8 verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman, pagkapuod laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. So, paminsan ipinakita ko po sa iyo yung Bible verses po ito. Sa tingin ko po, ito pa ay makatulong sa inyo. Bakit po? Klarong-klaro po yung sinabi ng Bible, ang kaisipan ng laman, pagkapuod laban sa Diyos. Ang kaisipan ng laman, hindi napapasakop sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, meron po tayong laman. Kahit ligtas na po tayo, sabi ng Bible, i-control mo ang inyong laman, dating pagkatao. Na dating pagkatao, ito po ay galing sa dating pamumuhay na wala pang kaligtasan, na wala pang Diyos sa ating buhay, na totoong Diyos. Ngayon, ligtas na po tayo, kaya meron po tayong bagong pagkatao. Kailangan natin i-control yung laman. Tapos, yung kaisipan ng laman, palaging masama, palaging mali. Kaya, kailangan tanggihan talaga, palagi ang kaisipan ng laman. Kaisipan ng laman sa pangitan ng salita ng Diyos. Kaya, tapapunoy natin yung ating sarili sa pangitan ng kaisipan ng Diyos, salita ng Diyos, para lumaban sa yung laman. Yung kalahati natin kaya, laman po, yung kalahati natin ang bagong pagkatao. Kaya yung bagong pagkatao, kung lumalakas na, lumaki na, yung bagong pagkatao ay nakokontrol sa ating buhay. Kung ganon, naging ayos na po yung ating buhay Kristiyano. Pero kung mahina na ang bagong pagkatao, yung dating pagkatao, yung kaisipan ng laman ang nakokontrol sa ating buhay. Kaya po, so syempre, alin pang gusto nyo? Kaisipan ng laman ba? Kaisipan ng bagong pagkatao? Alin pang gusto nyo? Kaisipan ng laman ba o kaisipan ng bagong pagkatao? Kaisipan ng bagong pagkatao. Tama po? Yun po ang kaisipan ng Espiritu Santo, kaisipan ng Diyos, kalooban ng Diyos. Kaya po, noong linggo, ang ganda yung buhay Kristiyano. Ngayon linggo, pwedeng baksak na. Bakit po? Kasi kung hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos, kung hindi kayo kumakain ng salita ng Diyos, hindi po ito mga kakaibang bagay, natural lang po ito. So sa inyong katawan din po, last week, ang ganda na yung condition ko. Ngayon may sakit na. Bakit po? Siguro may problema sa inyong mga buhay, mo puyat, o kulang yung pagkain mo, masyadong pagod.
So, kaya magkaroon tayo ng kaagad yung problema sa ating katawan. Tama po ba? Naintindihan po? Kasi bumagsak ang immune system. Ganito po, kung hindi tayo mangingat sa ating buhay Kristyano, spiritual, magkaroon tayo ng problema kaagad, sakit kaagad. Last week, okay naman. Ngayon, hindi na. Tama po? Naintindihan po? Kahapon, okay naman. Ngayon oras, hindi. Pwede pa rin po, ano? Kaya araw-araw, dapat mangingat tayo sa ating buhay Kristyano. Kaya kumakain ba kayo kanina? Nagalmusal ba kayo? Kahit papano, mamaya lunch naman kayo, tama po? Busy naman kayo, meron kayong oras para sa lunchtime? Busy naman po. Kahit busy, dapat mag-lunch po tayo, tama po ba? Tama po? Oh. Maraming mga mangista naman po sa church. Kahit busy kayo, hindi kayo mag-dinner? Diretso kayo sa dagat? Hindi naman ganon, tama po ba? Mag-lunch muna, mag-dinner muna. Tama po? Tama po ba? Bago kayo pumunta sa dagat. Tama po ba? Kasi kung hindi, magkaroon kayo ng sakit. No? Tama po? Tama po? Gaya nito, spiritually, kung hindi tayo kumain ng salita ng Diyos araw-araw ng mabuti, ibig sabihin meron po tayong problema. Kaya ngayon, week naman, meron pong salita ng Diyos araw-araw. Ano po? Bible seminar. Tama po? Special spiritual na pagkain. Tama po ba? Kaya araw-araw tayo sama-sama. Kung hindi kayo talagang posible sa gabi dahil may trabaho kayo sa gabi, meron pong recorded sa umaga at hapon. Meron pong recorded po kung may trabaho sa gabi. Kung may duty kayo sa gabi, ano po? Umaga o hapon. May recorded po sa church. Okay po. Mas maganda pero sama-sama tayo sa gabi na po. Gabi. Okay? Tapos, dapat may takot tayo sa kasalanan kasi kung meron po tayong kasalanan, may epekto sa iba. Kunwari, may buntis po. Mga buntis. Meron pong mga sister na buntis ngayon? Wala na? So, yung mga buntis, mag-ingat po sila sa kanilang pagkain. Tama po ba? Kahit meron po silang sakit, hindi kaya nilang uminom ng gamot ng madalas. Tama po? Kasi magkaroon siya ng epekto sa kanyang baby. Tama po ba? Naintindihan po? Gaya nito, yung mga ligtas, meron po silang mga connection sa ibang kaluluwa para sa kaligtasan nila. Meron po silang connection sa katawan ng Panginoon Jesus. Tama po? Katawan ng Panginoon Jesus. Kaya sabi ng Biblia, kahit mali na kasalanan, kumakala sa buong katawan. Parang ganon, sabi ng Panginoon. Doon sa unang Korinto chapter 5, kaya unang Korinto chapter 5 verse 2, unang Korinto chapter 5 verse 6. Sige. Okay. Verse 6, sabi dito, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri, hindi ba ninyo nalalaman ang kaunting pampaarsa, nagpapaarsa sa buong masa? Meron po tayong kasalanan, kahit individual, dahil meron po tayong connection sa ibang kaluluwa, meron po kayong connection sa katawan ni Kristo, magkaroon tayo ng masamang epekto sa mga palibot natin. Okay, naintindihan po? Kaya kung magkaroon tayo ng sakit, magkaroon tayo ng kasalanan, hindi po ito para sa ating sariling problema lang, may connection sa ibang lugar. Kaya dahil kay kasalanan ni David, dumating na po yung maraming problema sa bansang Israel, sa kanilang pamilya. Kaya, mabuti si Haring David ay nagsisi. Kaya, ikalang Samuel chapter 2 verse 9, bakit mo himahama ang salita ng Panginoon upang gumawa ng masama sa kanyang paningin?
ito po ay mensahe ni Propetang Nathan. Dumating ang isang propeta kay sa David. Kaya po, isinugo ng Diyos ang isang propeta kay David dahil sa kasalanan niya. Isinugo ng Diyos ang mga propeta sa ating panahon din para sa inyong bawat sa inyo. So, mga sermon time, mga pakikinig ng ibang sermon, may kaano-ano, kahit patuto ng ibang kapatiran, mukhang, karaniwang pangyayari naman, pero meron pong pakikilos ng Diyos. Dumating na yung salita ng Diyos, tingnan mo ang tabak si Urias na Heteo, kinuha mo ang kanyang asawa upang maging inyong asawa. Pinasalang mo siya sa pangitan ng tabak na Amonita. Kaya narinig ni David ang mensahe ni Nathan, syempre. So kaya, verse 10, kaya ngayon, hindi hihiwalay kailanman ang tabak sa inyong sambahayan sapagkat hinamok mo ako. Kinuha mo ang asawa ni Urias na Heteo upang maging inyong asawa. Kaya anong sagot ni kaya po, verse 11, ito pa ay, disiplina. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y pababangon ng kasamaan laban sa iyo mula sa inyong sariling sambahayan, kukunin ang inyong asawa sa harapan ng inyong paningin. Aking ibibigay sa inyong kapwa. Kanyang sisipingan ang inyong asawa sa liwanag na araw na ito. Lihim mo itong ginawa, ngunit gagawin ko ang bagay na ito sa harapan ng buong Israel, sa harapan ng araw. So, naiyang bagay po ito, no? So, sinabi ni David kay Nathan, ako'y nakasala laban sa Panginoon. Sinabi ni Nathan kay David, inalis ng Panginoon ang inyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Matindi ang mensahe ni Propetang Nathan kay David, ikaw masama, ikaw yung ginawa mo, ganito. Kaya darating ang disiplina sa iyo na ganito. So, yung ginawa mo, lihim, pero yung disiplina ay sa harapan ng lahat ng tao na. Kaya narinig ni David na ito, maaaring dalawang response. Anong sabi mo, Nathan? Bakit ganito yung sinabi niyo? Mga ganon. Kung kaya niyang lubaman kay Nathan. So, isa pang posibleng response ni David, tama po yung sinabi niyo, ako nakasala. Nagsisi ako talaga. Ito po ay isa pang response. Ano pang mabuting response? Siyempre, repentance. Ako'y nakasala laban sa Panginoon. Sinabi ni Nathan kay David. Kaya sinabi ng propeta kaagad, inalis na ng Diyos ang kasalanan mo. Huwag kayong makaalala. Kasi na-confess siya talaga. Inamin niya kaagad, nagsisi siya kaagad. Kaya pinatawan ng Diyos si David kaagad. Tama po? So, dapat ganito din po tayo. Hindi kaya natin iwasan yung lahat-lahat ng kasalanan sa ating buhay Kristyano. Tama po ba? Hindi kaya po ito. Kasi may laman pa tayo. Pero dapat nagsisi po tayo ng maayos. Dapat inamin natin yung ating kasalanan, tapos dapat bumangon tayo pa ulit. Dapat tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dumating na po yung malaking disiplina kay David. Alam niyo po, yung mga ilang anak niya pinatay ng Diyos. Nang miserable. Basta kahit kanon, tinanggap niya ang disiplina ng Diyos ng maayos. Naglilingkod siya sa Panginoon dahil umiibig siya sa Panginoon ng higit sa lahat. Minamahal niya ang Diyos ng higit kay sa lahat. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya, minamahal mo ba ang Panginoon? Minamahal niyo po ang Panginoon? Higit kay sa lahat? Tama po ba? Kaya sa anumang sitwasyon, kung meron pong sigurado, darating po yung mga ganitong mangyayari sa atin dahil hindi pa tayo perfecto, unti-unti lumalago tayo, kaya unti-unti nawala yung mga kasalanan sa ating buhay.
Pero hindi po ito ibig sabihin naging perfecto na tayo. Basta tandaan po natin, ligtas na po tayo hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa dugo ni Kristo lamang na dumanak sa cross para sa lahat ng kasalanan hanggang sa future pa. Tama po? Kunwari, kung hindi, saan tayo pupunta bukas? Impyerno. Tama po ba? Bukas wala kayong kasalanan? Perfecto na pa tayo? Hindi naman. Tama po? Bukas, impyerno na tayo. Dahil sa kanyang dugo lang, tayo pa ay naligtas. Yung buhay Kristiyano sa ibabaw ng dugo ni Kristo lamang. Tama po? Tama po ba hindi? Tama po? Kaya si David, bumalik sa Panginoon kaagad. Takar na siya, hindi siya nagsisi. Pero nang dumating kasi naghintay ang Diyos na sana si David, siya mismo nagsisi. Pero hindi siya nagsisi. Parang, kaya isinugo ng Diyos si Nathan kay David. Sinasaway niya talaga ng malakas. Pero inamin niya ito kaagad. Naging magpapagumpa ba siya kaagad. Tapos, tuloy-tuloy po siya sa paglilingkod sa Panginoon ng mabuti. Kaya po, bago tayo magsisimula bukas Bible Seminar, suriin natin yung ating sarili lahat. Kung meron po tayong mga kasalanan na sa inyo, na alam ng Diyos, magsisi po tayo sa Panginoon. Tapos, suriin natin yung ating sarili, ayusin natin yung ating puso, isip. Para maglilingkod sa Panginoon na minamahal po natin ng higit kaysa lahat. Tama po ba? Naintindihan po? Minamahal niyo po ba ang Panginoon? Higit kaysa lahat? Tama po? Bakit po? Dahil mabuti tayo? Hindi, dahil siya pa ay mabuti. Tama po? Siya pa ay mabuti. Paano natin nalaman? Tingnan natin ang cross. Ano po ang ginawa niya para sa atin? Kaya po, para lumago tayo, ano pang paglalagong espiritual? Yung dating kasalanan, inalis. Tapos, bumangon tayo sa bagong puso, isip para maglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pagtitiwala sa dugo ni Kristo at katotohanan na sa Biblia. Kaya may takot tayo sa kahit anumang kasalanan, paulit para iwasan natin yung mga problema sa harapan ng Diyos. Nang detalyado, okay, maraming salamat po. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Ngayon, pinaraan po natin ang mga talata tungkol sa kasalanan na nagawa ni David. Sinusuri po namin kung bakit ito po nangyari. Tapos, ano po ang repentance ni David. Kaya po, ito pa ay mahalagang lesson din po para sa atin. Kaya, gabayan niyo po kami para lumalapit tayo sa Panginoon ng mas maigi sa Kanyang salita at panalangin at fellowship. Tapos, kung meron pong giyera spiritual, gaya ng Bible Seminar, gabayan niyo po kami lahat para naging iisa, para nagiging kasangkapan ng Diyos para sa inyong kaluwalhatian. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, po.